Hello po, good evening po sa lahat. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa bawat isang nandito sa sanctuary. Pwede po natin batiin ang bawat isa ng magandang gabi, kapatid. At pati rin po sa mga kasama namin sa online, good evening po. Sige po, tayo po ay mag-start sa isang panalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Lord. Salamat po sa bawat isang kasama po namin dito sa sanctuary at sa mga kasama po namin sa online, Panginoon. Salamat po sa pagtitipon-tipon po namin. Patuloy namin panalangin, banal na Espiritu. Patuloy kayong umikot dito sa aming sanctuary at sa tahanan ng mga kasama po namin online so that we may receive your word wholeheartedly in our hearts. I pray, Lord, na buksan niyo pong aming puso't isip, tenga at pakikinig na inyo pong salita, maging pataba po ito sa aming mga puso, at patuloy ko pong panalangin ninyo pong lingkod, patuloy niyo po kung kakasihan banal na Espiritu, mga salita niya lamang po ang siyang mamumuntawi sa aking mga labi. We entrust to you, Lord, ang aming prayer meeting sa gabing ito. We thank you, we love you, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Muli, gusto ko pong pasalamatan muli yung 3 araw na paglilinis po natin, yung mga nag-volunteers po. Sa mga nagsimula po nung Thursday, may Friday, hanggang Sabado po, gusto ko po ulit kayong pasalamatan sa lahat na nag-volunteers po. Alam niyo po ba, dun sa pag-volunteer po natin ng paglilinis po, may isa pong person in the Bible, specifically sa Old Testament, may ganun din po siyang desire. Meron siyang excitement kung gaano po tayo na-excite nung nalaman po natin na mag-aayos po tayo ng ating sanctuary, maglilinis, magsasaayos, ay ganun din po siyang tumugon. Ganon din po yung naging kanyang planuhin at desire ng kanyang puso na maayos agad ang isang certain na bagay. May kilala po ba kayong ganon in the Old Testament? Sige, okay lang po. Siya po ay si Nehemiah. Si Nehemiah po, kung hindi po familiar o hindi na po naalala ng ibang tao, si Nehemiah po ay isa po siyang cupbearer. Isa po siyang servant na isang hari na nagngangalang King Artaxerxes na naglilingkod po yun sa, isa po siyang hari. Bali, isang araw, si Nehemiah po, nagdala po siya ng inumin sa kanyang hari. Tapos, siya po ay malungkot. Napansin ng hari, Nehemiah, bakit ka malungkot? Naalala kasi ni Nehemiah na ang kanyang syudad ay nasira. Yung mismong syudad ng Juda. Nasira po ang walls, kaya po siya nalulugmo. Pagkatapos, tinanong siya ng hari, anong gusto mong gawing Nehemiah? Anong iyong nais? Nanalangin si Nehemiah at sa kanyang pananalangin, tinugon niya ang hari at sinabi, gusto kong bumalik sa syudad ng Juda upang maayos ang walls, upang maayos muli ang syudad na sinira na aking mga ninuno. Pagkatapos, binagbigyan siya ng hari, pumunta siya doon. Pagdating niya sa Jerusalem, nagmatsyag siya ng 3 araw. Nag-usisa siya, titignan niya, paano ayusin tong walls, paano itong mga nasirang walls, paano niya ayusin ito. Pagkatapos, nagtipon siya ng mga tao, doon mismo sa lugar na yon, at saka sinabi niya na, alam niyo, planuhin natin na ayusin natin muli ang ating syudad. Muli nating ayusin ang nasirang mga walls. At ito po ang naging tugon ng mga tao, found in Nehemiah 2, verse 18. Sabi po doon, I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let's start rebuilding. So they began this good work. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Ang naging tugon po ng mga tao sa mga tinipon po ni Nehemiah ay, let us start rebuilding. Kung ikukumpara po sa atin, nung nagpatawag po ng mga volunteer cleaners para po sa 3-day na paglilinis po sa 3rd at saka sa 4th floor, ang dami po agad nagsabi ng, yes, magbo-volunteer po ako. Ako po, pwede po akong maglinis, magbo-volunteer po ako. Yun po yung good work na sinasabi dito. Kung sa kanila, ginawa po agad nila yung good work ng pag-aayos ng pader or ng walls of Jerusalem, tayo po, nag-yes po agad tayo sa paglilinis at pagsasaayos, pagliliha, pagmamap, at yung marami pang iba, mga bagay na ginawa po natin sa 3rd and 4th floor. Kung yung mga tao noon, Ate Eunice, noon, ito po ang ginawa nilang naging tugon. Nung sinabi ni Nehemiah na, tara, tayo natin yung mga walls of Jerusalem para mawala tayo sa kahihiyan. Tayo namang mga taga-BCC, sige po Ate Eunice, ito po ang naging tugon natin. Tayo po ay nag-respond
na tayo ay maglilinis. Nag-yes agad tayo. Ito po yung naging tugon natin. Nag-yes agad tayo, katulad ng mga tao na may desire, may excitement po sila na maglinis. Mag-ayos ng walls of Jerusalem na tayo naman na paglilinis naman ng 3rd and 4th floor. At alam ko po, itong mga paraan na to, itong mga bagay na ito ay unti-unti or mga steps pa lamang po sa mga goal natin para tayo po ay makaakyat. At kiniklaim na po natin na malapit na po tayo makyat. Amen po? Amen. At habang tayo po ay naghihintay sa ating mga gawain pa po, yung mga plans pa po natin, hanggang sa tayo po ay makaakyat patungo sa 3rd and 4th floor, ang buhay po ni Nehemiah, ito pong napaka-iksi lang pong verse na ating pong binasa sa gabing ito. Nagpapaalala po siya sa atin ng pananalangin ng wisdom and patience towards dun sa goal natin, which is yung po yung makalipat na po tayo sa 3rd and 4th floor. And tayo po ay nagsisimula na po sa ating mga to-do. Di ba, nagsimula na po tayo mag 3-day prayer and fasting. And ngayon naman, uma-action na po tayo. Gumagalaw na po tayo. Naglilinis na po tayo. At yung susunod na po nating task ay yun yung paglilipat na tayo ng mga gamit natin. Yung mga upuan na gamit nyo po, pwede na pong malapit na po nating magamit sa taas. Mga magkakaroon po ng electricity, ng water, at marami pang iba. At yun po ang magiging prayer focus po natin for tonight. Ang pananalangin po ng patience, ng wisdom, ng strength, doon po sa mga task or mga gagawin pa po natin towards the goal na tayo po ay makaakyat sa 3rd and 4th floor. And as we pray, nawa maisama natin ang declaration na sinabi po ni Nehemiah found in Nehemiah 2, verse 20, yung A lang po yung babasahin natin. I answered them by saying, pwede po nating basahin ng sabay-sabay yung naka-highlight. After 3 po, 1, 2, 3. The God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding. Tunay nga po na i-claim po natin that the God of heaven will give us success. Tayo mga servants niya, hindi man rebuilding yung pwede nating term, but yun yung pag-aayos, paglilinis natin. I know that our God will give us success hanggang sa tayo po ay makasend sa pataas. Amen po? Amen. And as we pray, panalangin din po natin yung mga taong nagmamasid or mga nag-aasikaso po ng ating new church building. And sa ating paglipat sa Peniel Building, ay patuloy natin ipanalangin ng strength sa mga tao, patience sa atin, wisdom para dun sa mga nag-aasikaso, construction workers, at yung mga tao pa pong nag-aasikaso dun sa 3rd and 4th floor, upang tayo ay makakit na. At sama-sama tayo magpupuri, magpe-fellowship, at mananalangin ng malapit pa sa presensya ng Panginoon. Amen po. Nawa, sa panalangin po natin, patuloy natin maging prayer focus ang bawat isa for strength. As we pray, building. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong mensahe, Panginoon, katulad ni Nehemiah. Meron din po kaming puso, Panginoon, na excited po kami na maayos na po ang aming new church building hanggang sa kami po ay makalipat na po sa mga araw po na kami po ay nag-iintay, Panginoon. Patuloy ko pong panalangin ng kalakasan, ang wisdom, Panginoon, ang excitement po ng bawat isa, Lord. We are very excited, Father, na kami po ay makalipat at makapag-ascend na po ng mas malapit pa po sa inyo, Lord. Panalangin ko po na kayo ang patuloy na magpapalakas sa bawat isa at kayo ang patuloy na magpaprovide ng kailangan pa po namin as we get closer and closer, Lord, sa aming paglipat sa taas, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga panalangin mo namin sa gabing ito. Patuloy po namin ito itinataas sa inyo. We thank you, Father. We bless your name. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.